Naku po mga kababayan, ayon kay Pinas News Insider, asawa ni Richard Gomez na si Lucy Torres, kumanta na, binasag ang Kongreso at Palasyo, tumistigo na at nabunyag na. Naku po mga kababayan, isa na naman ata itong patunay na sa war on drugs ng dating Pangulong Duterte ay marami ang masaya at nakinabang nito. Naku po mga kababayan, eto pakinggan natin at sabay tayong mag-react sa balitang ito. Ito ang balita ngayon, trending at pinag-uusapan ngayon sa mundo ng social media. Ang di umano'y balita, kahit ilang pilit na siniraan at tila kaliwat ka ng pangbabatiko sa mga Duterte ng mga ilang mambabatas sa Kongreso at ng kasalukuyang administrasyon ngayon, at kahit ilang pilit niyong ginawa ng mga kasinungalingan ay sadyang nanaig pa rin sa huli ang katotohanan. Matapos ang tila pananahimik, nagkalabasan na rin ng buong katotohanan. Ito ang nakakagulat. Sa ikalawang pagkakataon, member of the House of Representatives of the Philippines na si Richard Gomez at ang kasalukuyang mayor ng Ormoc ngayon na si Lucy Torres Gomez, tila binasag na rin ang katahimikan at matapang na nagsalita at tila tahasang pinatunayan at walang pagdadalawang isip na binasag ang buong katotohanan tungkol sa war on drugs umano ng dating Pangulong Duterte. Pero bago ang lahat, kung bago ka pa lamang sa aming channel, please huwag kalimutang mag-like, subscribe at i-click ang notification bell para mas maging updated ka pa lalo sa lahat pa ng bagong video na i-upload namin. At eto na nga mga kababayan, tila halos nasampal ng buong katotohanan ang mga ilang mambabatas sa Kongreso at ang kasalukuyang administrasyon ngayon matapos nagsalita kamakailan lamang si Richard Gomez at ang kanyang asawa na si Lucy Torres Gomez, na ayon pa sa mga kritiko ng dating Pangulong Rodrigo Duterte, ang kampanya kontra droga umano ng dating administrasyon ay failure o bigo ang mga ito. Ngunit ayon naman sa former mayor ng Ormoc City na si Richard Gomez, kung hindi naging Pangulo ng Pilipinas si Duterte, posible di umanong naging narco state na ang bansa. Ayon pa sa kanya, mahirap ang kanilang naging karanasan noon sa droga dahil ang Ormoc di umano ay sentro ng kalakalan ng ipinagbabawal na gamot sa Eastern Visayas noon. Pero nang magsimulang manungkulan noon ang dating Duterte administration noong 2016 na sinimula ng paglaban at kampanya kontra iligal na droga, ay naging isa sa pinakaligtas na syudad ang Ormoc sa buong Pilipinas. Ayon pa kay dating mayor ng Ormoc na si Richard Gomez, ang kampanya kontra droga o war on drug ng dating administrasyon ang nakaligtas sa buong bansa. Madaling sabihin yung failure yung programa ni Presidente. Pero pag galing kasi isang lugar katulad ng Ormoc noong 2016, may kita mo na talagang very effective yung trabaho na ginawa ng kapulisan laban sa drugs. No? Kung hindi si Presidente Duterte naging presidente natin itong panahon na to, siguro by now talaga nasa narco state na tayo ngayon. So the war on drugs is what really saved. Yan ang naging pahayag noon ni Richard Gomez patungkol sa war on drug noon ng dating administrasyong Duterte. Samantala, sa kaugnay pa ang balita, hindi naman pinalagpas at nagsalita na rin kamakailan lamang ang kasalukuyang mayor ng Ormoc ngayon na si Lucy Torres Gomez, na tila siyang laking sampal naman sa mga buayang mambabatas sa Kongreso at ang kasalukuyang administrasyon ngayon. We said that the president is not perfect. He has never rin naman projected himself as a perfect president. But if there was a legacy, and I only speak for my corner of the world, kasi first-hand experience ito, yung nagawa niya to clean up our city from the evil effects of drugs that have been in this city for the longest time, hindi yun mababayaran rin, MJ, because kahit anong linis ang gawin dito sa baba, kung merong protector sa taas, walang mangyayari. It really has to be a unit.
Yan ang naging matinding pahayag noon ng kasalukuyang mayor ngayon ng Ormoc na si Lucy Torres Gomez na tila buhay na patunay na ang naging war on drug ng administrasyong Duterte noon ay epektibo na lubos nagbigay ginhawa sa seguridad ng mamamayang Pilipino. Nang lumabas ang balitang ito ay hindi naman mapigilan ng marami sa ating mga kababayan na magbigay ng kanilang hinaing at komento sa mundo ng social media. At ayon pa sa kanila, Go Duterte! During Duterte administration sa lugar namin, ang sarap maglakad sa kalye kahit gabi. Wala kang takot o pangamba sa seguridad. Ang mga adik na wala nagtago. Ngayon, naku po, kabilaan ng adik, bangag pa yung iba. Kaya nakakatakot. And that's the truth. Duterte forever. Daming pagbabago nung siya ang namumuno. Daming accomplishment, nakiginhawa dahil walang masyadong durugista. Ngayon, marami na ulit. Bago naging president sa FPRRD, ay takot akong lumabas at sumakay ng taxi, lalo na sa gabi. Pero nang naging president sa FRRD, ay naging feeling safe ako. Kaya lumalabas na sa gabi. Yan ang congressman na may bayag at nagsasabi ng katotohanan na bumaba talaga ang adik sa panahon ni FPRRD ng war on drug. And sino pa ang nakikinabang? Kayo, ang taong bayan. Totoo naman kasi dati sa lugar namin daming harapan nagbibenta. Pero nung marami ang natukhang, madami ang nagbago. Dati mga butot balat, after 1 year ni PRRD, lahat nagtabaan. Mas papaniwalaan nyo pa ba ang mga nakulong kaysa mga residente? Bakit kaya hindi sila mag-survey kung ano ang nangyari sa war on drug noon? Kung ano ang masasabi nila? Hindi yung mga drug lords ang isasalang dyan sa huwad na committee nyo. Unquote. Me, I support the president because I clearly saw the program was very effective when I was mayor of Ormoc City. You know, before I became mayor. And before President Duterte became president, Ormoc City used to be the drug capital of Region 8. And when we sat in office, we came up with a very strong anti-drug campaign program together with the support and help of the president. And coming from drug capital, we became the safest city in the Philippines. Because, you know, the numbers will show. The numbers will show how effective the drug program was. And Ron, I am very thankful to this leader, President Duterte, was able to make the hard calls. He had a clear stand, and I appreciate that most with President Duterte. And despite all the criticisms for fighting drugs, you know, the drug war is still the biggest legacy of former President Duterte. Boom! Boom! Ha? Boom! Rinig nyo? Narinig nyo yon? Ang daming nakabenepisyo at ang daming natulungan talaga na magbago dahil dun sa war on drugs ni Tatay Digong. Mag-amina na tayo. Sino ang nakinabang dun sa war on drugs ni Tatay Digong? Tayo, mga Pilipino. Ha? Tama ka. Diba, imagine Tama ka, mo, saan ka nakakita na ng mga adik at mga gumagamit ng droga? So, na sumurrender. Diba? Oh, ngayon, may sumurrender ba ngayon? Wala! Lahat nag-party-party. Diba? Kaya I'd rather choose talaga ng ganung paraan, no? Yung susurrender ang mga tao, matatakot gumamit ng droga kasi baka sila papatayin, ay maganda yun! Oh, kesa naman yung pabebe, ha? Kesa naman yung, hindi, bigyan natin ng second chance. Dapat bloodless. Nako. Diba yung kulang na lang, bibihin yung mga adik? Tapos itong mga, di ba, itong mga buhayang politiko, ha? Sa mga buhayang politiko na, di ba, kumbaga, they are trying na sirain ang legacy ng drug war ni Tatay Digong. Sa mga politiko na iimbestigahan ko, no, bububo nyo talaga. Yung mga adik, yung mga drug lord, bibigyan nyo ng hustisya. Pero hindi nyo ba inisip, di ba, yung mga inosenteng kababayan natin na pinagpapapatay ng mga nalulong sa droga? Hindi nyo ba naisip yung mga kabataan nating nalulong sa droga? Ang inyo talaga kasi may patayan at that time.
Kaya nakakainis no? Kasi ngayon yung mga investigasyon nila, di ba? Tapos yung mga witness nila, mga drug lord, mga kriminal, ang bobobo. Wala namang sila dito, sir, para i-deny yung sinasabi ko. Hindi! This is record. Nako, Colonel Marcos, are you a lawyer? Ha? Huwag kang mag-lawyering dito. Papalusot ka, ha? I am not a lawyer. Pero hindi ka pwedeng lumusot dito. Mr. Chairman, with that, once again, I move to cite in contempt. Sinanda mo galit. Tragis talaga. Imagine niyo, yung mga kongresista, pag magtanong sila o mambara sila, walang respeto. So yun na nga po mga kababayan, no? Grabe. Iba talaga ang Quadcom mga kababayan. Pag hindi nila gusto yung sagot mo ay panigurado mga kababayan, contempt ka kagad. Lalong-lalo na yang si Congressman Paduano mga kababayan. Kaya tuloy yung iba kagaya ni Spokes Harry Roque ay hindi pumunta o sumipot sa Quadcom hearing dahil alam na kung ano ang gagawin sa kanya. Nako po. Sa tingin nyo kabayan, ano ang masasabi ninyo sa balitang ito? Lalong-lalo na sa mag-asawang Gomez mga kababayan. Na ipinagtanggol talaga nila yung war on drugs ng ating mahal na Pangulo o dating mahal na Pangulong Duterte mga kababayan. Magkomento lang kayo sa baba dyan at pag-usapan natin yan.